Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Matapos ang mahabang paghihintay, sa wakas ay narating na namin ang lugar kung saan bihag si Crystal. Kasama ko ang mga pulis na agad bumaba ng sasakyan at nagsimulang maglakad papunta sa gusali, ngunit bigla akong pinigilan ng isang opisyal. Ginoong Razon, mangyari po sanang huwag muna kayong pumasok. Maaaring delikado ito, sabi niya. Tiningnan ko siya ng mariin. Ang asawa ko ay nasa panganib at sinasabi mong manatili lang ako rito. Sagot ko, halatang naggangalit sa galit. Ginoong Razon, pakisuyo po, unawain ninyo. Maaaring napakadelikado nito para sa inyo at maging para kay Ginang Razon. Maniwala po kayo, siya ang magiging pangunahing prioridad namin. Gagawin namin ang lahat upang mailigtas siya, mariin niyang tugon. Napilitan akong tumango. Kayo, manatili rito kasama si Ginoong Razon, utos ng opisyal sa kanyang mga kasamahan bago siya pumasok sa loob ng gusali kasama ang kanyang pangkat. Nanatili akong nakatayo sa labas, sabik at nag-aalala para sa kaligtasan ni Crystal. Makalipas ang halos 5 minuto, tumawag ang opisyal mula sa loob upang ipabatid na nakatakas daw si Crystal ilang sandali pa lamang ang nakararaan at iniutos niyang hanapin siya. Pagkarinig ko nito, agad akong tumakbo kasabay ng iba pang mga gwardyang nagsimulang maghanap sa kanya. Sa gitna ng aking pagtakbo, narinig ko ang ilang putok ng baril mula sa loob ng gusali, ngunit hindi ko na iyon inintindi. Patuloy akong tumatakbo sa iba't ibang direksyon, paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan, kasabay ng mga pulis na naghanap din sa kanya. Nasaan ka, Crystal? Dante. Lahat ng ingay sa paligid ay tila biglang tumigil nang marinig ko ang tinig na iyon. Ang tinig na matagal ko nang gustong marinig simula pa kaninang hapon, si Crystal. Paglingon ko, nakita ko siyang nakatingin sa akin, may mga luhang pumapatak sa kanyang mga mata. Napangiti ako nang makita ang kanyang maganda at pamilyar na mukha at gumanti siya ng isang munting ngiti. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, hindi ko lang mahal si Crystal, siya ang buhay ko. Hindi lamang siya ang aking asawa, kundi siya ang aking lahat. Siya ang tanging kailangan at hinahangad ko, at siya ang aking iingatan habang buhay. Crystal, mahina kong sambit habang papatakbo sana ako palapit sa kanya, ngunit biglang may pumutok na malakas na putok ng baril mula sa aking likuran. Bigla kong nakita ang pagbabago sa kanyang mukha, namutla siya, tila labis na nasaktan. Dante. Mahina niyang bulong bago siya bumulagta sa lupa, hawak-hawak ang kanyang tiyan. Napalingon ako at nakita kong dumadaloy ang dugo mula roon. Muling tila tumigil ang mundo, ngunit ngayon ay dahil sa sakit at matinding takot. Crystal. Sigaw ko sa gitna ng pangamba habang mabilis akong lumapit sa kanya at niyakap siya. Dante. Mahina niyang sambit ng aking pangalan. Crystal, huwag. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Hindi ko kakayanin, pakiusap, halos pasigaw kong wika habang nanginginig ang aking mga kamay. Nakita kong dahan-dahan nang pumipikit ang kanyang mga mata. Ginoong Razon, kailangan natin siyang dalhin sa ospital, narinig kong sigaw ng isa sa mga pulis. Tumango ako agad, sabay buhat sa kanya, at mabilis na sumunod sa opisyal patungo sa sasakyan. Crystal, hindi kita hahayaang mawala. Hindi. Umiiyak kong sigaw habang tumatakbo. Nang makarating kami sa mga sasakyan, agad akong sumakay sa likurang bahagi kasama siya. Mabilis na pinaandar ng isa sa mga pulis ang kotse. Crystal, pakiusap, magising ka. Mahal ko, patawarin mo ako sa pagkakaantala ko. Pero huwag mo akong parusahan ng ganito, pakiusap, umiiyak kong bulong habang marahan kong hinahaplos ang kanyang pisngi, ngunit wala pa rin siyang tugon. Crystal, pakiusap, dumilat ka, patuloy kong iyak habang nakikita kong patuloy ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang sugat. Ipinatong ko ang aking kamay sa kanyang tiyan, ngunit wala rin iyong naging silbi. Makalipas ang ilang sandali, narating namin ang ospital. Agad akong bumaba ng sasakyan at mabilis na tumakbo patungo sa seksyon ng emergency. Tulong!
Malakas kong sigaw ng mailumapit na grupo ng mga nurse na may daladalang stretcher. Maingat kong inihiga si Crystal doon at tinulungan silang itulak ito papasok. Sir, hindi po kayo pwedeng pumasok, sabi ng isang nurse nang muntik na akong makapasok sa loob ng silid operasyon. Asawa ko siya, sigaw ko habang pilit akong sumusunod sa loob, ngunit agad niyang hinarangan ang daan ko. Ginoo, pakiusap po, labag ito sa patakaran ng ospital, sabi niya, dahilan upang lalong sumiklab ang galit sa dibdib ko. Hindi ko na alintana ang mga patakaran ninyo. Sigaw ko, halos maitulak ko na siya, ngunit dumating ang ilang pulis at hinila ako palayo sa pintuan ng silid operasyon. Ginoong Razon, pakiusap, hayaang magawa nila ang kanilang tungkulin ng maayos, sabi ng isa sa kanila. Napabuntong hininga ako sa inis at sakit. Pinilit kong kumawala sa kanilang pagkakahawak at muling tumingin sa nakasarang pinto. Crystal, sana ay ligtas ka. Aabutin ko sana ang aking mga luha nang mapansin ko ang dugo sa aking palad, ang dugo ni Crystal. Hindi kita naprotektahan, mahina kong bulong at mariing ipinikit ang aking mga mata sa tindi ng sakit. Patawarin mo ako, mahal, muling bulong ko habang sumandal ako sa dingding upang makahanap ng kaunting lakas. Lumipas ang ilang oras. Dante. Nasa malalim akong pag-iisip nang marinig ko ang pamilyar na tinig, ngunit wala na akong lakas upang tumingin. Ilang sandali pa, lumapit si Mama at naupo sa harapan ko. Marahan niyang hinaplos ang aking pisngi, ngunit nanatili akong walang reaksyon. Dante, hikbi niya bago ako biglang niyakap, ngunit hindi ko siya niyakap pabalik. Patuloy lamang akong nakatitig sa pinto ng silid operasyon. Dante, huwag kang mag-alala. Malalampasan niya ito. Matatag ang asawa mo, sabi ni Mama, ngunit sa unang pagkakataon, hindi ako napakalma ng kanyang mga salita. Dante, sinabi ng mga pulis sa amin ang nangyari, dinig kong wika ni Papa. Tumango lamang ako, hindi tumingin sa kanya. Dante, halika, umupo ka muna, sabi ni Mama at marahang hinila ako papunta sa isang upuan. Dante, pakiusap, huwag kang umiyak, sabi niya habang pinupunasan ang aking mga luha. Diyos ko, napasigaw si Mama nang mapansin ang dugo sa aking kamay. Dante, duguan ka. Halos pasigaw niyang sabi. Hindi ito akin, Mama. Dugo ito ni Crystal, Mama, mahinahon kong tugon, halos walang emosyon sa tinig ko. Tumingin ako sa malayo, iwas sa kanyang mga mata. Pagkarinig niyon, napahagulhol si Mama at agad siyang niyakap ni Sarah, upang siya'y pakalmahin. Umupo si Ashton sa tabi ko at sinubukang damayan ako, ngunit wala akong pakialam. Madaling magpayo kapag hindi ikaw ang nagdurusa. Napasinghap ako habang nakatitig pa rin sa saradong pinto, naghihintay na mailumabas at magbalita. Dante, tawag muli ni Papa habang lumalapit sa akin. Napairi ako sa inis. Hindi ba nila naunawaan na ayokong makipag-usap kaninuman ngayon? Dante, si Martin ang bumaril kay Crystal, mariin niyang sabi. Agad kong pinigilan ang sarili, ngunit nanikip ang aking kamao sa galit. Hayop siya. Pero huwag kang mag-alala, nahuli na siya at kasalukuyang nasa kulungan. Iniimbestigahan na siya ng mga pulis, dagdag ni Papa. Tumango ako, nanginginig pa rin sa galit. Habang nagkakaroon ng putukan sa loob ng gusali, napatay si Ethan, ngunit nakaligtas ang anak niya at ngayon ay nakakulong na rin, patuloy ni Papa. Huwag kang mag-alala, Dante. Sisiguraduhin kong pareho silang magbabayad sa ginawa nila, mariin niyang pangako. Tumango akong muli, malamig ang mga mata. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng silid operasyon. Agad akong tumayo at mabilis na lumapit sa doktor. Dok, kamusta ang asawa ko? Tanong ko habang nakatingin sa doktor na may pag-asa sa mukha. Ginoong Razon, naalis na namin ang bala sa tiyan ng asawa ninyo at sa kabutihang palad ay ligtas siya, sagot niya ng dahan-dahan. Ngunit, tanong ko, ramdam kong may kulang pa sa kwento, tila nag-aatubili siya. Sa kasamaang palad, hindi namin naisalba ang sanggol, bungad niya. Napakulay ang mukha ko. Sanggol? Tanong ko, hindi makapaniwala. Oo, buntis ang misis nyo, 2 linggo siyang buntis, panimula niya. Huminto ang paghinga ko nang marinig iyon. Nagdadalang tao si Crystal. Buntis siya. Muli kong tanong, tumitingin sa kanya ng may pagkamangha at pagkalito. Tumingin siya ng may awa. Oo, Ginoong Razon. Ngunit labis ang pagdurugo niya kaya nagdulot ito ng malubhang pinsala, paliwanag ng doktor at agad siyang sumingit pabalik sa silid operasyon nang tawagin siya ng isang nurse. Nagdadalang tao si Crystal.
Dumami pa ang luha ko nang naalala ko iyon at hindi ko na napigilan ang malakas na pag-iyak. Dante! Nagmadaling niyakap ako ni Mama. Sa pagkakataong ito, niyakap ko siya pabalik at malakas akong umiyak. Mama, pabulong kong sabi, si Crystal ay buntis. Magiging ama na sana ako, pero namatay ang anak namin, Mama. Nawala ang anak namin. Nawala ang anak namin. Umiyak ako sa kanyang bisig. Dante. Umiiyak din siya ngunit sinikap akong pigilan. Hindi ko mapigilan ang sarili. Mama, nawala ang hindi pa ipinapanganak kong anak, sambit ko, mahigpit na niyayakap siya. Dante, lumapit si Ashton at hinaplos ang likod ko, ngunit hindi ko siya tinignan. Nawala ang anak ko, sabi ko, ramdam ang pagkahilo at kawalan ng pag-asa. Nabigo ako, Mama. Nabigo ako. Nabigo akong protektahan si Crystal. Nabigo akong protektahan ang anak namin. Nabigo ako sa lahat pag-iyak ko sa bisig ng ina. Dahil sa akin, ngayon nasa ospital si Crystal. Naisip ko, paano siya tatanggapin kapag nalaman niyang nabuntis siya at nawala rin ang sanggol. Sisiwalat ko ba ito? Hindi niya dapat malaman agad. Siya ilugmok na. Agad kong binitiwan ang yakap at napatingin kay Mama nang may takot. Mama, hindi dapat malaman ni Crystal ito. Huwag nating sabihin sa kanya na siya ay nagdalang tao. Hindi natin sasabihin. Masisira siya kung malalaman niya. Nagmamadali ako, umiikot na parang nawawala ng kontrol. Hindi na niya kailangang maranasan pa ang sakit na iyon muli. Daan-daan na ang pinagdaraanan niya, nawala ang ina niya, ang lola niya, at ngayon pati ang hindi pa ipinapanganak na anak namin. Sasaktan siya ng sobra kung malalaman niya ito, mariin kong paliwanag. Alam ko ang asawa ko, Sarah. Pag nalaman niya ang pagkamatay ng sanggol, sisihin niya ang sarili. Hindi niya kakayanin ang bigat na iyan. Malakas, determinadong pananalita. Napaiyak ako at muling bumigay ang mga luha. Hindi madali para sa akin na magsinungaling pero kailangan ko. Kung hindi, mawawala rin siya sa akin, pagtatapat ko habang muling bumagsak ang katawan sa pag-iyak. May punto si Dante, bungad ni Mama, na niyakap muli ako. Tumayo ako at lumapit kay Papa, tumutok ang tingin sa kanya. Si Martin ba ang pumaril kay Crystal? Tanong ko. Tumango siya. Tawagan ninyo ang mga pulis at huwag ninyo siyang hawakan. Ako mismo ang gagawa ng hustisya sa kanya, saad ko, kinikimkim ang galit. Papa'y tumango. Bago makahawak ng telepono si Papa, lumabas ang isang nurse at lumapit sa amin. Ginoong Razon, medyo nasa stable na kalagayan ang asawa ninyo. Mabubuhay siya at ito po ang listahan ng mga gamot na kailangan niya. Pakibili po agad, sabi ng nurse. Tumango ako at ipinasa ang reseta kay Ashton. Habang papalabas na kami, tinanong ni Ashton, Dante, saan ka pupunta? Pupunta ako kay Martin, tugon ko, puno ng galit at dali-dali akong nagmadaling palabas. Ngayon ang oras mo, Martin. Sumakay ako sa kotse, isinara ang pinto, at sinimulan ang pagmamaneho ng mabilis patungo sa piitan. Hindi namin naisalba ang anak ninyo. Buntis ang iyong asawa ng 2 linggo. Umiikot-ikot sa isip ko ang mga salitang iyon, nagpapakulo ng dugo sa aking ugat. Nais kong puksain si Martin, ngunit hindi ko siya papatain ng madali. Iiwan ko siyang magdanas ng paghihirap, gagawin kong ramdam niya ang parehong sakit na dinaranas ni Crystal ngayon. Hindi ko siya patatawarin. Sa wakas, nakarating ako sa himpilan ng pulis. Bumaba ako ng sasakyan at dali-dali akong pumasok. Nasaan siya? Tanong ko nang makita ang senior inspector. Agad niya akong tinuruan ng daan na sinundan ko. Hindi nagtagal ay napalapit kami sa isang madilim na kwarto. Nang buksan niya ang ilaw, nakita ko si Martin na nakaupo sa sulok, may sugat sa noo at dumudugo. Kumikindat-kindat siya ng ilang beses, at nang tumingin siya sa akin, sa halip na takot, nakita ko ang isang mapanligaw na ngiti sa kanyang mga mata. Boss, ningiti niya. Walang hiya ka. Sigaw ko nang mawalan ng kontrol. Sumugod ako at sampal-sampal siyang binugbog, sinuntok ko ang kanyang muka. Anong klaseng tao ka? Sigaw ko, binubugbog ang kanyang panga, tumawa na lang siya sa akin. Bakit mo ginawa iyon? Inilagay ko ang tiwala ko sa iyo para sa kaligtasan niya, at ito ang ginawa mo. Winawasak mo ang aming masayang buhay, galit kong sambit habang binabundol ang kanyang ulo sa kalapit na pader. Napahagulgol siya sa sakit.
Hindi ako tumigil, sinundan ko pa ang pagpapatama ng kanyang ulo sa dingding hanggang sa magpakawala siya ng hinaing. Dahil sa'yo ngayon nasa ospital si Crystal at ipinaglalaban ang buhay. Dahil sa'yo nawala ang hindi pa ipinapanganak naming anak, sigaw ko at sinipa pa ang kanyang mukha hanggang mas dumugo ito. Ginoong Razon, tigilan na po ninyo siya, utos ng isang opisyal, hinahawakan ako upang pigilan. Huwag ninyo akong pipigilan. Siya ang sumaktan sa asawa ko at pumatay sa anak namin. Hindi ko siya palalampasin ngayon, tugon ko habang pilit ko makawala sa pagkakahawak nila. Pagpahanga sa'yo sa pagkawala ninyo, boss, garalga ni Martin ng dumura ng dugo, at lalo pang sumiklab ang galit ko. Sa wakas, napalaya ko ang sarili, muling lumapit at sinimulang bugbugin siya, sa kabila nito, nanatawa pa rin siyang walang kababagdaman. Ginoong Razon, pakalmahan ninyo po sarili niyo. Kami na ang mag-aasikaso, sabi ng isa sa mga opisyal. Napilitang umalis ako matapos mabigyan siya ng ilang suntok at sipa. Pitikin ninyo siya ng husto pero huwag ninyong patayin. Gusto kong mabuhay siyang magdanas ng sakit, utos ko bago tuluyang umalis. Tumango ang opisyal. Binitawan ko si Martin ng isang huling tingin at lumisan. Pagkapasok ko sa sasakyan, pinunit ko ang manibela ng galit at pinadyak ng mabilis papalayo. Hindi ako makapaniwala na nagtaksil ang isang taong pinagkatiwalaan ko sa kaligtasan ni Crystal. Dahil sa kanya, nawala ang sanggol namin. Ngunit isang katanungan ang pumipilit sa isip ko, bakit sinuportahan ni Martin ang mga Ayala? Dahil doon, bumalik ako sa himpilan ng pulis. Nais kong makausap siya, sabi ko sa isang opisyal. May pag-aalinlangan siya sa simula, ngunit tumango rin. Muli akong pumasok at hinarap si Martin na nagkakamot ng sugat at nagmumukhang nahihirapan. Bakit, Martin? Bakit mo ginawa yan? Inilagay ko ang tiwala ko sa'yo para pangalagaan si Crystal. Bakit ka tumaksil? Itinuturing kanyang parang kapatid, bakit mo siya sinaktan? Tanong ko ng kalmadong maihalong pambabalisa, ngunit sa loob ko ay nagingit-ngit ang galit. Hindi ako kapatid niya. Hindi ko kailanman itinuring siyang kapatid, sigaw niya, naglalagablab ang mga mata. Minahal ko siya. Nang una kong makita, nahulog agad ang loob ko sa kanya, siya lang ang gusto ko. Gusto ko siyang maging akin pero pinili ka niya. Ikaw? Bakit? Dahil mayaman ka at ako'y walangaman, paglalabas niya ng galit at paghinanakit. Hindi ko maitago ang pagkabigla. Napangasawa ka na, Martin, wika ko ng may paghihimagsik. Hindi iyon hadlang sa pag-ibig ko, tugon niya na may pangungutya. Isa lang siyang babae para sa iyo, naghahanap ng yaman at ginamit ka, malubhang sabi ni Martin, pabigla-biglang nagpapakita ng paghamak kay Crystal. Lalong sumiklab ang galit ko. Sinuntok ko ang kanyang panga. Tangapin mo ang ginagawa mo. Sa kabila ng pagkakakulong mo, pinangarap mo siyang kunin para sa sarili mo. At ngayon may lakas ka pa para insultuhin ang babae kong mahal, sigaw ko. Hinila ko ang kanyang buhok hanggang umalulong siya sa sakit. Walang kwenta ka, Martin. Dahil sa pagyakap mo sa kanya bilang isang pagnanasa at obsesyon, sinira mo hindi lang ang aming pamilya, kundi pati ang iyo. Napahiya ka pa sa sarili mong ama kung nabuhay pa siya, sabi ko bago umalis. Huminto ako saglit at lumingon. At kung iniisip mo na dito matatapos ang paghihirap mo, nagkakamali ka. Ito pa lamang ang simula. Gagawin kong impyerno ang buhay mo, ito ang aking pangako, wika ko, puno ng determinasyon, at lumabas na mailayuning wasakin siya para sa ginawa niya. Sa susunod na kabanata, sisimulan ni Dante ang kanyang malamig at mapanuring paghihiganti laban kay Martin habang unti-unting sumisiklab ang investigasyon na magbubunyag ng mas malalalim na lihim tungkol sa pamilya Ayala. Samantala, dahan-dahang gagaling si Crystal, ngunit haharapin niya ang mabigat na emosyonal na sugat at ang katotohanang magbabago ang kanilang buhay magpakailanman. Kaya abangan natin,